Okay guys, reaction video tayo with regards to this posting I have seen from Filipinos helping Filipinos in British Columbia. So here it goes. I'm currently going through a tough time and feeling quite depressed since we arrived here in Saskatchewan. So dito daw sa province namin. We landed as PR. It was my husband who really wanted to move here and I supported him. We lived in Singapore for 15 years and I truly love our life there. So adjusting to life here has been a big shock for me. My husband keeps asking me to be patient, saying that in time, things will get better. But I often find myself nagging him to go back to Singapore because I can stand the extreme weather and there's not much to do here. He keeps reassuring me that once we get our citizenship, we'll try living in Vancouver. And I still feel the same. When we can consider going back to Singapore. I know many people do everything they can to stay in Canada. And I feel like I seem ungrateful for feeling this way. I just really need some encouragement to get through this. Okay, fine. That's really a good catch because I also live in Saskatchewan for the last 13 years of my life. So, I won't blame ate or yung the missus that posted this. Hindi ko siya mabe-blame kasi they came from Singapore, which is really city yan. Ang daming pasyalan, ang daming mapupuntahan, maraming tao, tourist attraction kumbaga, compared to life in Saskatchewan na boring talaga. Unang-unang sabi niya, kino-complain niya masyado daw malamig sa Saskatchewan, and that is so true. Malamig talaga rito, nakaka-depress, nakaka-stress, lahat na ng stress sabihin mo, and hindi siya para sa lahat. Pero tama, kung hindi ka masaya sa isang lugar, why not move to a different country or to a different location? So, good option yon, mag-try ng Vancouver. Baka nandun ang kanilang aayos ng kanilang pagsasama at ng kanilang, alam mo yun, way of life. Pero ayun nga, depende naman yan sa magiging setup at pag-uusap ng mag-asawa kung saan sila magiging masaya. Kasi katulad niyan, yung lalaki ay gusto pang magstay and makuha lang nila yung citizenship, sabi niya is ililipat sila ng Vancouver o kaya naman ay babalik sila ng Singapore. So medyo medyo conflicting kasi yung gusto nung asawa at nung pangalan nito, nung babae, hindi sila magkasundo. Kaya ang ending ay nagnanaging si ate. So talaga namang sanayan lang dito sa Canada, lalo dito sa Saskatchewan. Sa totoo lang, malamig talaga pag winter. Pero alam nyo, ako isa-sample ko na lang kung nakikinig man at follower ko si ate, isasample ko na lang. Dumating din ako dyan sa matinding depression kasi nga wala namang maikutan dito eh. Ang hirap din makipagkaibigan kasi ang hirap kung hindi mo alam kung totoo ba sa'yo yung ginagawa mong kaibigan. Ilang beses na rin akong nasaktan sa pakikipagkaibigan na I am, alam mo yun, I'm asking for too much. I'm not asking for too much, friendship lang, pero hindi pa maibigay sa'yo yung friendship na kailangan mo. But anyway, moving forward, kailangan mo humanap ng outlet, ate. Like siguro mamili ka ng ilang kaibigan na na makakasama mo tuwing weekend or tuwing daily, na makakakwentuhan, mahihingahan ng sama ng loob, mga ganon. And mag-videoke kayo pagka weekend o banding, o kaya naman family banding kayo, driving lang, alam mo yon, yung unwind lang sa mga lake, mag-camping. Ang daming magagawa ngayong summer. Siguro kaya mo yan napifeel kasi previously dun sa winter malamig talaga. Pero ngayon kasi sis, ang summer is ang daming pwedeng gawin dito sa Saskatchewan. Pwede naman kayo mag-travel ng long weekend ngayong summer sa Alberta para makita mo yung beauty ng Canada.
Ngayon tama ka, pwede naman kayong lumipat ng Vancouver if gugustuhin kasi PR naman po kayo, no? Landed PR naman kayo, pwede kayong umalis anytime nyo nagustuhin. Kaya nasa sa inyo yon. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong gawin. So, ano pa pong sasabi ko? Ayun lang, kailangan nyo laging magkaroon ng open communication kung saan nyo gusto. At the end of the day, maikli lang ang buhay. Kailangan lang nating maging masaya. No? Maging masaya. Kung hindi ka na masaya dito, anong pang point nung pag-i-stay mo rito, di ba? Yun nga, sabi ng asawa mo, gusto nyo yung citizenship. Tsaka isipin mo na lang din po, dun sa sender na anonymous, isipin mo, ang dami dito. Pamilya yun umuwi na wala silang status. Dahil hindi na rin yun ng employer. Kayo po ay landed immigrant, permanent resident kayo. You are able to pick which job you want. Ang dami ng opportunities na nag-iintay sa inyo. Siguro kulang lang sa coaching, kulang lang din sa coaching ng ng mga seniors na Pilipino rito, at siguro pakikimingle kulang sa socialization, baka ganun lang yung kulang, kaya naiisip mo na naboboard ka rito sa Saskatchewan. Kasi katulad ngayon nandito ako, dinala ko yung mga anak ko dito sa lake. Ayan, may lake kami na maliit. Maraming naglalakad. Kung makikita mo, may park dito. Although small town to, may park. May mapupuntahan. Ang daming pwedeng maging option. You don't really need to mingle with people kung yun ang definition ng pagiging bored. Kasi ako, hindi naman ako madalas makimingle Pero hindi na ako naboboard. Pero siguro nasanay na lang din ako sa kalakaran na minding my own business. Ganon. Ang iniisip ko is mag-grow sa sarili ko personally, and then yung asawa ko, yung pamilya ko, tsaka yung relatives ko lang ang pinupuntahan ko. Church, relatives, and family, and then work, that's it. Focus lang ako sa pamilya. Yun ang gawin nyo po, siguro. Isa pang option dyan, sis, is mag-ipon muna kayo. Pag nakaipon, pwede naman kayong mamasyal sa Pilipinas ng mga ilang buwan para mawala yung boredom. Para ma-break yung yung stress ba, ganon. Pwede nyong gawin yon. Yun ang nakakalungkot kasi siguro kung malapit ka rito, may coach kita kahit papaano. Kaya lang ang layo nyo po Kasi meron ako ditong mga newcomers na kinakausap, ginaguide ko kapag ate na-stress na ako, nahirapan na ako. Ang hirap makisama, mga ganon. Ang dami kong kinakausap kasi nagdaan din po ako doon. Nagdaan din ako sa stressful situation before, and now na-share ko na lang siya sa mga tao na nagsisimula. Hindi madali ang buhay kahit saan naman, kahit saang lugar sa abroad, pero yung future ng mga bata ang ating laging iisipin, yung iiwanan natin sa kanila kapag tayo ay nagplano ng magretiro sa Pilipinas o bumalik na sa Singapore, whatever. Yun ang dapat nating iniisip. So puputulin ko na rito, and I hope you learn something from me. Yung nag-post na yan, you can reach out to me if you want. Nandito lang din ako sa Saskatchewan. Thank you, and thank you for listening to my story. Bye-bye.